Hello, good day everyone po. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang reading natin ngayon is para sa iyo, Capricorn, sa buwan ng Agosto 6 hanggang sa katapusan po, no? Ayan, pahingin naman po ng like and hype dyan and hit the notifications na rin po sa mga bago. Okay, so titignan natin kung anong prediction size sa August at anong feeling ng persons mo, no? Magko-concentrate tayo siyempre sa iyong love life. Ayan. Tignan natin ang feeling ng persons mo sa'yo, no? Bubusisiin natin at very detailed ang gagawin natin next sa'yo, no? So, anong feelings ng persons para kay Capricorn? Eight of Cups. Oh. Six of Cups. Justice. So, tingnan din natin ang syempre ang intentions niya. Four of Wands. Four of Swords. Ito na lang kaya. O ganito, para marami tayong magawa sa'yo, no? So, ang kanyang intentions is Four of Swords. Three of Swords. Aba. The World. Ang kanyang action sa'yo. Knight of Cups. Eight of Pentacles. Death card. Ano naman ang feelings mo sa kanya? Tignan natin kung ano talagang feelings mo rin sa persons na to, no? Ten of Swords. Three of Cups. So, let's see ang blockage. Two of Pentacles. The Chariot. Emperor. Hindi kasya. So, tingnan na natin ang inyong outcome. Seven of Cups. Seven of Wands. Aba, panay seven, ha? Page of Cups. So, feeling ng persons para sa'yo, Capricorn, mayroon tayong nakikita dito, Capricorn, na may overthinking energy, no? Ito dahil dito sa Eight of Swords. At saka pakiramdam niya parang natatrap siya, no? Parang he is very trapped. Saglit lang po, no? So deep down, nakikita natin dito ang daming iniisip, ang daming iniisip din ng persons mo sa'yo. Kumbaga parang naiipit siya sa naiipit siya sa sarili niyang kaisipan. Or sabihin natin natatakot gumawa ng parang natatakot siya gumawa ng maling galaw dahil sa mga nakaraang alalahanin din. So andito rin nagno-nostalgia din siya sabihin natin sa nakaraan. Ito rin yung matinding reconnections ninyong dalawa. Six of Cups, this is card of someone from your past is coming back din sa'yo. Ito rin yung iniisip niya yung inyong nakaraan, no? Yung masasaya ninyong pinagdaanan, sitwasyon, no? Parang nakikita niya ang inyong happiness dati. Naalala niya yan, no? Nagno-nostalgic siya. Kumbaga, dito rin yung sa kabila ng sabihin natin nag-overthinking siya sobra rito.
namimiss ka niya rito, no? May matinding nostalgia at syempre matamis na, sabihin natin, matamis na alala siya sa iyo ng nakaraan. So, tinitignan ka niya na may malambot na pwesto sa puso niya. So, makikita mo rito, may justice ka rito. So, gusto niya ng fairness at truth. Nais niyang maging tapat sa iyo. Syempre, gusto niyang balansihin ang kung ano ang naging pagkakamali noon. At syempre, parang ibibigay niya ang nararapat na katarungan sa ugnayan ninyo. This is also, sabihin natin na maging maayos at legal din. No? Kung nakikita mo, andito ang intentions ng persons mo sa iyo, Capricorn. Parang may pahinga at naghihil mula sa sakit ng Three of Swords dito. So, alam niyang may matinding sakit at lamat at heartbreak na nangyari sa nakaraan dito. Since ito yung intention, kumbaga, ang intention niya ngayon ay mag-post muna sa anumang mga sitwasyon at sabihin natin pagpaliban muna para mag-heal ang mga sugat na nararamdaman na dinulot ng Three of Swords. So, siguro ito yung mga nakaraan ninyong no? So, ito rin yung sabihin natin na pagsara ng lumang chapter ang The World dito, no? Andito ang The World. Ay, hindi makita. So, andito ang The World, no? Kumbaga, ito yung hindi niyang gustong panatilihin ang sakit ng forever. Kumbaga, ang sadya niya yung parang sabihin natin, kumbaga tuluyang din tapusin o i-close ang magulong kabanata para makapagsimula ng mas whole at matagumpay na cycle na kasama ka. Yan ang pinaka-intentions niya. Pero nagpapagaling din siya sa heartbreak na nangyari sa inyo. So this Capricorn, lalaki ka man o babae o LGBT ka man, no? So, yan ang nakikita natin na kanyang intention sa iyo, Capricorn, itong Agosto, no? So, ang actions naman niya sa iyo is Knight of Cups and Eight of Pentacles at ang Death. So, ito yung sabihin nating action siya sa iyo, parang magpadala siya ng, parang sabihin natin, magpadala siya sa iyo ng sweet or emotional offer ng Knight of Cups. Kung nakikita mo, nag-offer siya rito. No? Ayan. So, kumbaga sabihin din natin na action siya sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang emotions. Magpaparamdam siya, syempre gamit ang malambot at tapat na romantikong message sa'yo. No? So, expect some message of love coming sa persons mo itong August. So, ito rin yung magtrabaho at mag-invest sa ugnayan ninyo with the Eight of Pentacles. Kung nakita, binubusisi niya, no? Pinag-aaralan niya, minamaster niya. So, ito yung parang magtatrabaho at mag-invest siya sa ugnayan. No? Hindi lang ito puro salita. Ibig sabihin, handa siya magbuhos ng effort at syempre para maging maayos ang lahat sa inyong pagsisimula uli o ang inyong relationship, no? Kung nasa current relationship kayo. Kumbaga, ito rin yung sabihin natin na gusto niya ring dagdagan ang kanyang patience dito para dahan-dahaning ayusin at buuin muli ang inyong relationship. Ito naman ang Death, ito yung parang sabihin natin, isang matinding pagbabago sa kanyang kilos na gagawin. So, papatayin ito at itatapon na niya ang mga lumang pangit na gawi. Sabihin natin ganun, no? So, ibig sabihin, kailangan niya ng transformations. Ang gagawin niya, action din is to transform din kung ano man yung maling gawa niya, kung ano maling ugali niya. Willing siyang magbago. So, no? Siyempre, ito rin yung sabihin natin, magdadala siya ng isang malaking transformation sa kung paano siya makikitungo rin sa'yo. No? So, ang feeling mo naman sa kanya, Capricorn, para sa persons mo, andito ang Hangman, sabihin natin, Ten of Swords, at the Three of Cups. So, ang feeling mo sa kanya, Capricorn, sa persons mo, baga, nakapose at parang ayan, no, parang tinitignan mo yung parang sabihin natin, tinitignan mo ng new perspective. Kumbaga, ang hangman din naman kasi, kumbaga ikaw yung ikaw man din parang hindi parang ayaw mo rin magmadali.
No, pinipili mo mag-standby muna at suriin yung mga sitwasyon mula sa isang bagong anggulo, sa new perspective. Ayan, no, yung hangman, parang pinost mo rin. Ibig sabihin, nag-silent ka rin siguro, o parang sabihin natin na nahimik ka rin, o parang sinet aside mo rin muna ngayon. Parang just to sabihin natin, para to gain new perspective sa sitwasyon na nangyayari sa inyo, para mapag-aralan mo rin, no? And then ito rin yung sagad sa sakit ng puso. Talagang something has ended sa inyong dalawa, no? Kumbaga, nararamdaman mo na parang iniisip mo rin siguro na dapat na talaga i-end na rin ang relationship na to, o putulin na, o mag-ano dito sa action ng persons mo, or to get along dito sa actions, at parang gusto mo na maging magkaibigan na lang kayo. Parang yung feeling mo, no? Sa iba pang meaning na nararamdaman ko dito, na alam mo, ramdam na ramdam pa rin niya rin ang matinding sakit, or sabi natin ikaw, no? Capricorn, feeling mo pala to, nararamdaman mo pa rin ang sakit na binigay niya sa'yo. At nakita natin talagang napagod ka rin dito. O nakita mo yung betrayal din. O sabi natin, naramdaman mo rin yung traitor na pakiramdam mula sa nakaraan. Parang masakit pa rin sa'yo, no? Parang sumpang-sumpa ka sa sakit na naranasan mo sa kanya. Kaya din pala pinost mo. So may iba pa akong nararamdaman na feeling, mensahe, para hindi naman sa lahat, na parang nakita natin, pinutol mo na rin ang pakikipag-ugnayan, Capricorn, sa persons na yan. And then in-end mo ang relationship because then sabihin natin sa isang kaibigan. Parang yan ang nararamdaman ko pang mensahe. So maaring makakuha ka ng message dito at gabay. So kung makikita mo rito, so meron pang iba na sabihin natin ang nararamdaman mo. Gusto mo na lang din siguro maging magkaibigan kayo. Yan ang parang gusto mo, kahit wala na kayo, you still wanna be friends. You still want to be with him, to celebrate. Parang sabihin natin, baka mangyari friends with benefits. Or let's say na parang yan ang nararamdaman ko. Pero nakikita mo rito na pinost mo talaga, nasasaktan ka pa rin. Although na nakikita mo yung pagsisisi at yung work hard niya, yung pag-work hard niya, nakikita mo yan, pero ang feelings mo sa kanya, parang you're trying to stop. Pinag-aaralan mo rin siguro. No? So, ito rin yung sabihin natin na kahit masakit pa sa'yo, sa kabila ng mga sakit ng nakaraan na idinulot niya sa'yo, andito pa rin yung sabihin natin, may bahagi pa rin ng puso mo na gusto mo rin maging masaya at makipag-usap ng light-hearted sa kanya. At sabihin natin, mag-celebrate kapag naging maayos na ang lahat. Gusto mo maging maayos kayo, being a friend siguro, na what I feel. Pero nararamdaman mo din sa kanya na dapat na rin putulin ang relationship na to. No? Parang you're matured actually, no? Matured ka na solving these connections, Capricorn. Kung nakikita mo, ang blockage ninyong dalawa nandito no? Ang pinagmulan ng problema. So, as you could see, may Two of Pentacles ka, may Chariot ka, and the Emperor. So, ito yung sabihin natin, ego at saka pagja-juggling, no? Because of the Emperor. At saka control, no? Diyan mo nalang makikita ang naging nangyari sa inyong dalawa Kung temporary separations kayo, o hiwalay na kayo, or ex mo na to na no contact, para sabihin natin na talagang matinding ego, control, at nagja-juggling dito. Dahil ang Emperor plus Two of Pentacles, no? And the Chariot. Ito yung sabihin natin ang matinding ito rin yung matinding harang at mga patas-taasan na ego at pagmamatigas ng ulo. Ito yung naging blockage sa inyong relationship. Baga pareho kayong gustong humawak ng control, being the Emperor. Habang you are minamaniubra nyo ang sariling personal na buhay at ang inyong emotions dito, no? Sa Two of Pentacles. So masyadong mabilis o aggressive ang Chariot dito, kung makikita mo. Ayan, no? So kumbaga, may tendency din na magmadali o maging masyadong madikta ang isa kapag gustong makuha ang panalo na magdudulot ng salpukan ninyo. Walang nagpapatalo rin.
Parang ganyan ang itong naging blockage ng inyong relationship. No? So, ang outcome ng relationship na to, kumbaga dumaan ng maraming pagpipilian dito sa Seven of Cups. Sabihin natin, ito rin yung kalituhan. Ito rin yung sabihin natin sa Seven of Cups kasi ito yung sabihin natin overwhelming energy ang outcome. Magkakaroon ng phase kung saan din maraming options o marami kayong iniisip na scenario. Ito rin yung sabihin natin yung pagpapanatili ng depensa nyo ng Seven of Wands. Guarded din kayo. May kaunting pagtayo pa rin ng mga bakod ninyo para protektahan ang mga sarili dahil sa takot na muling masaktan din kayo. No? And dito rin yung parang sabihin natin ang outcome ninyo. Pero may nakikita tayo dito, maliit ngunit matamis na new beginning sa inyo dahil may Page of Cups dito. Sa kabila ng mga bakod na ginawa nyo ng Seven of Wands, kita nyo may bakod, no? No? Kumbaga, ang magiging huling kalabasan ay yung parang pag-abot ng isang tapat at maingat at malambot na panibagong alok din ito. Ito rin yung emotional gesture o sabihin natin, may kapatawaran din kayong nararamdaman sa isa't isa. So, ang outcome, magkakaroon din kayo ng, kumbaga, may new beginning kayo, siguro, because this is also the Page of Cups, this is the card of apology. Kumbaga, magbabalik din ang ngiti sa isa't isa sa inyo, no? Pero guarded pa rin kayo. Although nasabi mo kung hiwalay na rin kayo, no? May kapatawaran tayong nakikita rito sa outcome ng inyong relationship. So, kung mapapansin mo dito na, ang persons mo parang i-anuhin natin, liliwanagin natin, ang clarity na to, dito yung parang puso versus pride, ang drama ng Capricorn energy ngayon, August. No, kasi kung ibubuod natin at talagang bubusisiin natin ang parang telenovela ng iyong Agosto. So ang persons mo yung parang dramatic actors sa ulan. Puno ng overthinking. Puno ng overthinking dito. Dahil sa Eight of Swords, no? At namimiss ka ng grabe dahil sa Six of Cups. At gustong humingi ng tawad dahil sa Justice. So, ang plano niya yung ipahil ang sugat muna na dinulot ng Three of Swords. The Four of Swords, this is getting some healing, no? Paghihil, pagpapahinga. Tapos, papasok na parang isang Prince Charming na may dala siyang bulaklak sa'yo na i-offer. Yan ang gusto niyang new beginning din ninyo. Kumbaga, habang nangangako siya, mangangako siya sa iyo, kukontakin ka nito, no? Pinatunayan sa kanyang actions at sa outcome na nakikita natin, dito yung paghingi ng tawad at pag-offer mo din ng kung anuhin ko, no? Kung i-connect ko sa kanya, sa outcome na nangyari, guarded pa rin, pero nakikita mo manghihingi ng sorry sa iyo at ang napansin mong actions is Knight of Cups. Kumbaga, baka ulitin manligaw uli o makipagbalikan uli siya sa iyo. Kuha mo? At talagang gagalingan niya na, mamastery niya ng kanyang next action at magbabago na siya. Kuha niyo po ba? So, magpapangako yan, mangangako yan na ito na yung sorry na nakikita natin ng outcome. Mamangangako yan, no? Halimbawa sabihin niya, magbabago na ako, promise, ayan, no? So, ikaw naman, Capricorn, nakabitay sa puno ng nakabitay ka rito sa hangman eh. Kumbaga, ito yung habang may 10 kutsilyo sa likod mo rito, nakikita mo. Nasaktan ka pa rin. Nakabitay ka sa puno rito kung makikita mo. Tinali mo pa mo sa patiwarik na bilang isang hangman habang may 10 kutsilyo sa likod mo. Napagod ka talaga. So, kumbaga, ang peg mo rito yung na parang siniisip mo, sakit kaya, no, ng ginawa mo, parang gano'n ang gusto mo sabihin sa persons na to. Pero sige, pag-iisipan ko kung iunaman kita ng alak o aawayin uli kita dahil dito sa Three of Cups. Nakukuha mo? So, kung ikaw, Capricorn, siguro, iniisip mo, ulitin ko pa para malalim yung parang nararamdaman mo sa kanya, parang gusto mong isumbat sa kanya, no? Sakit kaya ng ginawa mo, no?
Parang, pero sige, pag-iisipan ko muna. Parang dito, no, sa hangman. Manasaktan ka sa Ten of Swords. Sige, pag-iisipan ko muna. Ayan. Kaya sinabi ko sa'yo, naka-stall. Naka-stalemate din. Nakapagpahinga o binitin niya para hindi siya na siya makakilos o hindi na siya umactions man. Pero, pag-iisipan ko kung makikipagkaibigan pa ba ako sa'yo o aawayin uli kita. Parang ganun ang nakikita natin dito. So, ang problema, parehas kayong boss. CEO ng mga matitigas ang ulo dahil sa emperor. Parang matitigas ang ulo yung dalawa, no? Walang gusto rin magbaba ng pride dahil nga sa emperor dito. Para kayong sabihin natin para kayong nagigigil ng schedule dahil sa Two of Pentacles. Parang gusto niyo mag-drive ng sariling ninyong kotse. Kanya-kanya kayong ang blockage kasi na parang kanya-kanyang galaw, parang ganon. So, ang outcome nyo pagkatapos ng kaunting overthinking dito, at pag-iinarte sa likod ng bakod ng Seven of Wands, may mga pagpapadala pa rin ng pa-cute syempre at maingat na text at sorry, no? Na syempre, yan na yung magpapalambot ng puso mo, Capricorn. Nakukuha niyo po ba? So, tingnan nga natin ang message ng Romance Angel. Automatic po, no? So, kuha tayo ng no, ng Romance Angel. What is coming pa po? Ano po pong mensahe para kay Capricorn? Ano pa pong mensahe para kay Capricorn Spirit Guide? Pahingin naman po ng like and hype dyan. And pa-subscribe na rin po. Pa-support po ang Happy Angel Reading. Ayan. Ano pong mensahe? Oh, pinagpi-flirt ka. Oh. Extend your light-hearted energy to others. Itong pag-flirt, di ko naman sabihin maglandi ka kung kani-kanino. Ito yung sabihin natin, pag makikipag-usap ka rin sa ibang tao, sabihin ko may bago kang nakikilala, ngitian mo naman sa mata, parang gano'n, no? Okay lang na parang dumandi ng konti, no? Para mag-iba naman yung energy mo rito, para kung ikaw talagang plano mong gusto mo na rin tapusin itong relationship na to, parang okay ka na mag-flirt. Kaya mo din, matapang ka rin dito, Capricorn, actually. Matapang ka eh. Matapang ka rin dito, matapang din ang purses mo. Parang nakikita ko pares kayong CEO. Pares din siguro matataas din ang inyong pride. No? May Libra energy tayo. You might be dealing with Libra. Scorpio. Lahat ng sign nandito, no? So, ibig sabihin, kahit anong sign po ninyo, Pisces, Cancer, Scorpio, Emperor. Pa ba nakikita natin dito? Air sign. So, konting flirt daw, okay lang yan. At syempre, codependency rin. May mga addictions or na nag-aapekto, kaya di siguro iniisip niya na magbago rin, no? Addictions are affecting your romantic life. No? Capricorn, baka nasusobrahan. Oh, may reconciliation. Sa iba naman, someone from your past is returning to your life. Ito rin yung nakita natin, ang feeling din ng persons mo na parang gusto niyang bumalik sa'yo. O parang pagtatagpuin din kayo, no? Six of Cups. Ang reconciliations po, hindi ibig sabihin yan yung kung magkakabalikan kayo for good. Ayan yung kumbagang magkakaroon kayo ng closure din kung bakit muling magkakakita uli kayo. Maaari din kasi nakita natin may forgiveness dito eh. Kasi guarded, ayaw na masaktan uli. So I could analyze dito na it could be also reconciliations for the better or reconciliations na magkaroon kayo ng kapatawaran, kagaya ng Page of Cups na nandito. O parang panibagong sigurong sabihin natin magpapaliga ka uli sa kanya o liligawan mo uli siya at magbabago ka, parang gano'n, na magpapromise. At meron din yung sabihin natin na ipa-finalize na okay, wala na tayo, we need to move on to each other na, parang gano'n, no? Kumbaga, although ikaw Capricorn, nakita natin ang sakit na masakit sa iyong nararamdaman, pero you try to control your feelings dito, which is maganda rito, no? Capricorn, maganda. So, titignan din natin ang
ang predictions natin sa'yo. So, tayo ng charm na lang, no? Hindi nyo makita. So, bubuo na lang tayo ng spasyo dito. Ayan, magkakaroon kayo ng peace and quiet din. Someone new is coming towards you. Nakikita natin may healing ka with a star. At may darating na pera din sa'yo kung nakikita rito. With the letter X at number, tingnan natin kung anong number na lucky number mo. 7. Wow, 7. Parang 7 na naman, di ba? Dahil natin nakita ng 7 dito. Nakikita natin, tapos may lumabas na pera na coin dito. Parang nagpapahiwatig na nakita natin may perang darating sa iyo, no? So titingnan natin sa mga single. Dali. So sabihin natin baka lang din nasa ang journey ng inyong relationship is nasa tower moment, kailangan din na sabihin natin na kailangan ng changes or upheaval sa inyong relationship, magkaroon kayo ng awakening para magtatag ng panibagong pundasyon, no? May nakikita rin tayong letter X and G and A. No? So, titignan natin din, dagdagan ko pa sa mga single naman para kompleto, no? Pa-hype naman po sa inyong cellphone at pa-like and share na rin po ang ating video, no? So, sa single, bibigyan tayo sa mga single, be specific, huwag kang magmamadali na, o sabihin natin, huwag magmamadali sa pagpapatuloy o pagpapapasok ng mga bagong tao rin kung nararamdaman mo yung mga emotional pa na hindi ganap na naghihilom pa sa'yo dahil may 10 of swords dito, nak, no? Kumbaga, ang Agosto mo ay parang isang maganda. Para ito yung buwan ng maganda. Magandang panahon yan para din mag-reflect ka at kilalanin mo kung ano yung mga totoong qualifications na gusto mo sa iyong partner na hinahanap mo. No? So, yung mga nasa relationship, or sabihin natin na nasa conflict situation, kakailanganin ng pagbaba ng ego at masigasig na pakikipag-usap sa isa't isa. Kung may mga hidwaan kayo kamakailan dito, sabihin natin na dahil nga sa pagiging matigas ng ulo ng emperor at chariot, baga, ito siguro nangyari ito sa inyo kamakailan kung may mga hidwaan kayo dahil nga sa pagiging matitigas ninyo, ang dalawa, ang susi dyan ay ang pag-abot ng malambot na Page of Cups, no? Kumbaga, ang susi at ang pag-abot ng malambot, ngunit tapat na pag-uusap. So, huwag matakot na magpakita ng konting vulnerability dito, no? So, pagdating sa iyong career at sa iyong work, karera o negosyo man yan, andyan yung nagmamastery ka, no? Basta sa mga lumabas na mo, may mastery ka rin dito. Kumbaga, sabihin din natin na napakalakas ng iyong 8 of Pentacles na energy, magiging napaka-productive mo sa iyong trabaho. So, ang iyong sipag at tiyaga ay dedikasyon, ay ito yung parang pag-aayos ng mga detalye na mapapansin at magbubunga ng magandang reputasyon sa iyo. Ma-overcome mo mga obstacle, may mga pagkakataon na mararamdaman mong kailangan mo ring ipaglaban ang iyong mga idea. No? Manindigan ka sa kung ano man ang tama. Pero iwasan din ang pakikipagtigasan ng pride at sa mga kasamahan o sa trabaho, no? Baka magdulot ng hindi pagkakaintindihan yan. So, kung makikita mo rin dito, tigilan yung masyadong mataas ang pride when it comes sa work. So, pagdating sa iyong kaperahan naman, andyan ang juggling at balanse, no? Maaring kailanganin mong balansin ang iyong mga gastusin ngayong buwan. Magiging sabihin din natin magiging maingat ka rin sa paghawak ng pera, pero sisiguraduhin hindi mo nakakalimutan dito maglaan para sa iyong sariling kaginhawahan, no? At parang nakikita ko magre-reward ka rin para sa sarili mo. Medyo bibili ka ng bagay na para sa sarili mo, which is good naman, no? Pagdating sa iyong energy and well-being, kalusugan at energy mo, ang iyong mental health ang dapat mong pangunahing alagaan
itong Agosto, dahil sa dinala mong matinding pagod dito sa Ten of Swords, no? At Eight of Swords, maglaan ka ng oras sa pagpapahinga sa Four of Swords dito. So, andyan din yung pag-exercise, sapat na tulog at pagbitaw sa mga bagay na hindi mo kontrolado ang magbabalik sa iyong mga lakas, no? Sa Agosto. So, ang pahiwatig para sa Agosto sa iyo, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pagiging matigas, kundi sa kakayahang mong magpatawad, magpahinga at magsimula uli, no? Ng may malambot na puso, no? Nakuha mo, Capricorn. Ayan. Thank you so much and God bless you po. Marami pong salamat. Pa-share naman po ng ating video. Ayan. Nagpe-pre-recorded reading po ako. Message nyo lang po ako sa Happy Angel Reading po, no? O sa ating Gmail. Thank you so much and God bless you po.